ng Balanga sa Bataan. Sinusundo na po nila ako, kaya ang misa pong ito ay aking misa pasasalamat, misa pamamaalam, at pagkatagubilin sa mahal na pong Jesus Nazareno, at pagdasal niyo po na maging ligtas, maayos, at nag-uumapaw ng biyaya ang aking pagalakbay sa aking bagong kawan sa Diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya sa misang ito, samahan niyo po ako sa pagtatagubilin at pagpapasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, at salamat po sa inyong lahat na naging kalakbay ko sa nakalipas sa 2.5 taon dito sa tahanan ng buong Nazareno. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya palapakan uli natin ang Panginoon. At sabi ko nga po nung Martes, doon sa Manila Cathedral, pagpunta ko sa Balanga, dadalhin ko ang mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi po ang imahe, dahil baka habulin nyo ako sa Bataan, baka mag-people power kayo sa Bataan. Dadalhin ko ang puso ng Nazareno. Hindi ako magiging pusa ng Nazareno. Alam nyo na ho yun. At ang tatak ng Nazareno ay ang nakikita natin sa Kanya, na siyang dapat tatak ng bawat tunay na deboto. At ito po yung ipagdasal po natin. At kung hindi nyo po mamalabasin, yun po ang ipagdasal nyo po sa akin, na sa pagharap ko, sa pakikilakbay ko sa aking kawan, dala-dala ko ang puso ng poong Nazareno. At ito ay matatagpuan sa kanyang mga katangian, sa sinasabi nating espiritualidad ng Nazareno. Siya'y moreno, maitim, kaya nga napakalapit niya sa puso ng bawat Pilipino, sapagkat sa kanyang kulay pa lang, ipinahayag niya ang pakikiisa ng Diyos. Hindi siya iba sa atin. At yun po ang ipagdasal niyo po sa akin, na sa pagiging pastol, sa pagiging ama at pagiging obispo, aking laging ipadama ang aking pakikiisa sa aking kawan. Sapagkat ganun ang ginawa ng ating poong Nazareno, pakikiisa. At higit sa lahat, pakikiisa sa kanilang mga pagsubok, paghihirap, at pagdurusa. Kaya nga pasan niya ang krus. Moreno siya at pasan niya ang krus. Sapagat higit sa lahat, doon ipinamamalas ng poong Nazareno ang kanyang pakikiisa sa atin, pagmamahal sa atin, pagmamalasakit sa atin. Pasan niya ang krus. Kaya nga naririto tayo, narito kayo mga deboto, lalo na tuwing Biyernes. Alam natin, mayroon tayong Diyos, bagamat makapangyarihan, nakikisama sa atin, dahil lahat tayo may kanya-kanyang kasangkrus. At hindi siya naiiba, sapagkat siya din ay may krus. Lagi nyo naririnig sa akin po yan, hindi na siya Nazareno kapag wala na siyang krus. Kaya nga, ipagdasal po ninyo ako, huwag ako matakot sa krus. Marami akong krus na haharapin. Ngunit, katulad ng poong Nazareno, matamis ko to sanang yakapin at pasanin, sapagkat dito ko mas lalong maipapahayag ang aking pakikiisa. Nakaluhod ang poong Nazareno, sapagkat sa pagluhod ni Jesus Nazareno, doon niya lalong ipinapakita, lumuhod siya nung siya ang nanguna para patawarin yung babaeng gustong batuhin ng mga tao sapagkat siya'y makasalanan. Luhod ng awa. Nawa ako din po ay maging pastol ng awa ng Diyos. Lumuhod din ng Nazareno nung hinugasan niya ang paan ng mga alagad, sapagkat
sapagkat siya'y nagpunta hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ako rin nawa ay maging pastol na puspos sa paglilingkod. Hindi ako pupunta doon parang gobernador, parang hari. Ako'y pupunta sa bataan bilang alipin, alagad at tagapaglingkod. Lumuhod din ng poong Nazareno habang pasan-pasan niya ang krus. Nadapa siya, nabigatan siya. Ngunit lagi nating sinasabi, ang Nazareno ng Quiapo, kakaiba ang kanyang pagluhod. Ang pagluhod niya ay pagluhod ng pagbangon. Bumabangon siya. Kaya nga mahal na mahal natin siya sapagkat alam natin, kapag lumalapit tayo sa Kanya, hindi tayo kayang gupiin ng kabigatan ng krus sa buhay. Hindi tayo matatalo. Hindi tayo ibabagsak. Pagkus, katulad ng Nazareno, babangon at babangon tayo. At yun din ang dasal ng bawat deboto. Sabihin mo nga sa katabi mo, babangon tayo. At sa kabila naman sabihin mo, kaya huwag kang sumuko sa buhay. At iyon ang ipinakita ng Nazareno. Hindi siya sumuko, kaya bumangon siya kahit mabigat ang krus. Ano ang sikreto ng Nazareno? Sa huli, makikita natin uli siya nakatingala. Hindi siya nakayuko na mukhang talunan. Hindi siya nakatingin sa kung kani-kanino na para bagang makaawa. Nakatingala siya sapagkat puno siya ng tiwala sa Ama. Naniniwala siya higit sa lahat, anuman nang mangyari, mahal ako ng Ama. Itakwil man ako ng mundo, pagkaisahan man ako ng mundo, pahirapan man ako ng mundo, nakatingala pa rin ako dahil ang pinaguhugutan ko ng lakas ay ang pag-ibig at kapangyarihan ng Ama. Mga kapatid, ito rin po ang ipagdasal niyo sa akin, na anuman ang mangyari, lagi akong tumingala sa Kanya. Kung papaano dito sa Quiapo, sama-sama tayong tumitingala sa poong Nazareno at sa pagtingala pa lang natin, gumagaan ng ating kalooban, nabubuhay ng ating pag-asa, at nagkakaroon tayo ng lakas bumangon. Nawa, bilang obispo at pastol, hindi ko maialis ang aking pagtingin sa Kanya. Kailangan ko po higit sa lahat ang grasya ng Diyos. Hindi ko po kaya maging obispo, maging pari, maging mabuting Kristiyano sa ganang akin lang. Walang sino man ang makapagsasabi sa atin, kayang-kaya ko ang lahat. Karapat dapat ako sa lahat. Sapagkat tayong lahat, inaawaan lang ng Diyos. Tayong lahat narito, mga pulubi, ng lilimos sa grasya ng Diyos. Mga kadiboto, lalo na po mga suki tuwing alas 5 ng umaga, huwag niyo po kung kakalimutan, ipagdasal niyo po ako na hindi ako makalimot at lagi akong kumapit sa poong Nazareno. Kaya sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Nazareno, tinawaan niyo kami, tinawag niyo kami, minahal niyo kami. Kaya naman, hindi kami mauubusan ng pag-asa. Hindi kami mauubusan ng lakas.
Hindi kami mauubusan ng pagtitiwala sapagkat alam namin hindi nyo kami bibiguin, hindi nyo kami pababayaan sapagkat kayo ang mukha ng grasya at awa ng Diyos. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan niyo po ako, asbasan niyo po ako, samahan niyo po ako. At narito po ang aking mga kadiboto. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.